Welcome po sa bago nating video for today. So ngayon po meron akong ituturo na trading strategy na pwede nyo po magamit sa mga trades nyo. So kailangan po natin dito is yung indicator na 50 AMA. Lahat po ng trading platforms meron po neto. So may mga tutorial din po sa YouTube kung paano po setup yan sa 50. Next po is yung 4-hour time frame ng coin na tinitrade nyo, 15-minute time frame, at yung pattern na double bottom or head and shoulder pattern. So, bago po natin simulan, disclaimer lang po, yung mga ituturo ko po dito ay galing lang sa YouTube, Google, at based from my experience of trading. Kasi I've been trading for 7 years na. And i-share ko lang po yun sa inyo. Hindi po ako financial expert, hindi rin po ako financial advisor. So, gusto ko lang i-share yung mga nalalaman ko rin. So, ang first step po sa trading na ituturo ko sa inyo ngayon, sa trading strategy na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat meron tayong makitang break above the previous resistance and dapat nasa taas po siya ng 50 EMA and dapat nasa 4-hour time frame po tayo. So, ito po yung halimbawa ng chart. Naka 4-hour time frame po to. So, kagaya nga dito, kailangan daw meron tayong break above the previous resistance. So, sa chart po na to, ito po yung previous resistance natin. Ito. Kung nakita niyo naman, bumaba yung price dito. And then, umakyat. So, it breaks above the previous resistance. Ito po yung previous resistance natin. And kung nakikita niyo po, they are now above the 50 EMA. Ito po yung line, yung line po na to. Ito po yung 50 EMA. So again, ulitin ko lang, dapat importante na nasa taas ng 50 EMA. Tapos, the price will break above the previous resistance. And nasa 4-hour time frame mo dapat tayo. Sunod naman, pagkatapos po nun, we have to wait for a pullback in the zone. So, kung nakita nyo naman, ito yung previous resistance natin. So, ito rin yung makukonsider natin na zone po natin. So, di ba nga, it breaks above the previous resistance. Pagkatapos po niyan, dapat nating antayin na yung price is bumalik po, mag-pullback. And during the pullback, dapat po dito po siya mag-pullback sa zone natin or the level of previous resistance. Again, dapat din pong tandaan na dapat it stays within or at least above the 50 AMA. After po nyan, next po natin na gagawin is bababa tayo sa 15 minutes time frame. And then, kailangan natin makita yung either double bottom or head and shoulder pattern. Ito na po siya. Ito po yung itsura niya sa 15-minute time frame. Kung nakikita niyo po, meron po tayong double bottom dito. Ito po yung first bottom. Ito yung neckline natin. And then, ito yung second bottom. Ayan. Kumbaga, pasok na po siya sa mga conditions na dapat natin makita. So, meron tayong double bottom. Pagbaba natin sa 15-minute time frame. Next, wait for a break above the neckline. So, it's not enough po na makita natin yung double bottom. Dapat po tayo magantay sa confirmation. And yung confirmation po is yung pag-break niya above the neckline. So, ito po yung first bottom. Ito yung neckline natin. Ito yung second bottom. And as you can see po, the price breaks above the neckline. So, that's a confirmation that pwede natin i-trade yung ganitong setup. Ayan. So, after po ng break above the neckline, ito, sinasuggest ko po, wait pa rin natin yung pullback. Okay? So, ayan, it breaks above the neckline. Nakita niyo naman yung line na to. Dito nag-close yung price. So, lumampas siya. Now, we have to wait for a pullback. Ayan. Bumalik yung price dito, lumevel dito. Ayan.
And then, pag bumalik na po yung price, kapag nag-pullback na po yung price, dapat po natin antayin yung first green candle na lumabas. Ayan. So, nakita nyo naman, after po ng pullback na to, ito, merong green candle dito. Pag close po ng green candle na yan, pwede na po kayo mag-entry. Basically, this is our entry point. Yung nandito, yung green candle. Ayan. And then, yung stop loss, it should always be, dapat nasa baba po siya ng double bottom natin. Ayan. And then, that's our entry and that's our stop loss. For target naman, for target, we have to go back to the 4-hour time frame. Ayan. So, nandito yung entry natin kanina. Ayan. And then, our target should be on the 4-hour time frame. Remember, yung entry po natin is nasa 15 minutes. And then, yung target natin is dapat nasa 4-hour time frame. Ako, pag nagsiset po ako ng target, dito lang po yan sa resistance. Dito po. Ang purpose po niyan, ang purpose po niyan para mas malaki po yung chance na tamaan talaga niya. At hindi po yan maliit lang ha, kasi nasa 4-hour time frame po tayo. Kahit sobrang liit lang po ng candle na yan, malaki na po yung impact sa price. So, imagine yung ganitong length, okay na po na target yan para sa akin. So, set mo yung target dito. Ayan. And then, using that strategy, nakita nyo naman po, tumaas talaga yung price. So, nandito yung target natin kanina, yung price na hit niya talaga. 2 candles pagkatapos po natin mag-entry. And as you can see, mas umakyat po talaga yung price. So, yan lamang po yung mga dapat nating tandaan para sa trading strategy na to. Recap lang po tayo. First, tandaan natin, dapat mayroong break above the previous resistance. And dapat nasa 4-hour time frame tayo. And it should be above the 50 EMA. And then, antayin po natin yung pullback in the zone. Again, yung zone natin is yung previous level ng previous resistance. And then, once na pullback na po siya, we have to drop to 15-minute time frame and then look for a double bottom or a head and shoulder pattern. And then, once napakita na po natin yung, for example, double bottom po siya or head and shoulder, antayin po natin na merong break above the neckline. Kapag meron na pong break above the neckline, wait for a pullback. And then, pag meron na pong pullback, and then nakita natin yung first green candle, doon po tayo mag-entry. And then for target, as I mentioned, dapat nasa 4-hour time frame po tayo, and that's where we set our target. Yung example po na itinuro ko sa inyo ngayon is a bullish version. So, basically, example po yun for long positions. If you wanna check for bearish positions or short positions, baliktarin nyo lang po. So, basically, it should be below the 50 EMA, and then there should be a break below the previous support. Tapos, dapat nasa 4-hour time frame din po kayo. And then, same lang. Basically, just the total opposite. Instead of using double bottom, you'll be using double top po. And the same, you'll be using head and shoulders pattern. Yan naman po. Salamat.